lang magtanong kung saan nanggagaling ang walang humpay na pilit na sinisiraan ang credibility or kredibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Yung latest, etong si Ramon Tulfo na kung kailan pa tumanda, is napakasinungaling. Mahirap po, sir, na maglalabas kayo ng mga pagbibintang sa mga politician in general na may binabayaran. Pangalanan niyo po at ilabas niyo yung testigo niyo, di ba? Ganon din po kay Senator Tito Soto. Ako sa inyo, sinabi niyo na isa sa Blue Ribbon Committee ay nagsabi sa inyong na-edit ang sworn statement ng mga diskaya. So ilabas niyo, hindi pwede yung puro kayo hearsay, puro optics, and puro kayo, alam mo, etong flood control projects na to, palaging parang melodramatic. Ang tagal-tagal. Ang tagal nating naghihintay na magkaroon ng may mapapangalanan, maglalabas ng magbibigay ng pangalan or magsasabi ng magbubuking or magsisiwalat kung sino-sino ang mga nasa likod ng katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, nung meron nang lumabas, hindi man ho siya perfecto, hindi man ho sila perfecto na mga tao or naging parte sila ng sindikatong ito, ay pilit namang dinidiscredit. Paano ho, ano hong gagawin natin? Diba? Yung senyales na pinapakita nila is dinidiscredit nila. Ang ginagawa nila is pinapasama nila. Isinalang na nga nung mag-asawa ang kanilang buhay sa pagsasalita at pangalanan ang iilan sa mga kasabwat na sinasabi nila or nagsabwatan. Dito sa malakihang sabi niya the biggest scandal of them all, parang di ba? The biggest scandal sa ating flood control fund na trilyon na umabot, di ba? So nagpangalan sila. Ngayon sinasabi ng mga napangalanan nila is hindi sila nagsasabi ng totoo. Alam niyo, wala namang problema doon. Kasi kung hindi naman hindi sila nagsasabi ng totoo, it's silang dalawang magbangayan. Diba? Silang dalawa ang magsagutan, patunayan nila sa isa't isa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ako, ang hindi maganda is yung gawain ng bagong liderato ngayon sa Senado, lalo na si Senator Tito Soto bilang Senate President, is una, walang ginagawa sa kanya si Senator Rodante Marcoleta, pero sa lahat ng interview niya, iniinsulto niya ito, ubod siya ng yabang, at parang walang kaklas-klas na tinatawag kung umasta. Yung dinadaan niya sa yabang. Ako, when I was watching, tinatanong ko yung sarili ko ano kaya nangyari, no? Alam mo dati, I look up to him. Tapos si Vico Soto, ganun din, taas na Pinopost ko pa nga si Vico Soto, check niyo yung wall ko. Pinopost ko siya dati. Pero yung nakita ko kung ano yung ginagawa nila sa ngayon, nakakalungkot. Sabi ko nga, sayang na nagkaganito, na na-realize ko lang yun also na very vindictive sila pareho. Kasi, isipin nyo, lumabas ang diskaya at nagsalita sila at sinalang nila yung buhay nila kasama ang kanilang pamilya. Si Vico Soto, sa 15 na contractor na lumabas, ang pinag-initan lang niya is yung mga diskaya. Alam mo, sana hindi lahat niya. Tapos, si Tito Soto naman, ang
niya, pinag-iinitan naman niya si Senator Rodante Marcoleta. Which is, na saan ang gagaling yun, di ba? Alam mo yun, saan ang gagaling yun? Then I realized when I was watching, and I realized also, kasi naalala ko na ikwento sa akin ni Sen Marcoleta na nung nagkakaroon ng yung bago na, di ba? Yung nanalo na yung mga senator, so para nag-isip sila magkaroon ng bagong leader or magbotohan ulit sa Senate dahil bago sila lahat, di ba? And may impeachment. I remember, ang tatandaan ko, sinabi kasi raw ni Sen na sana yung uupong Senate President ay abogado. Kasi hindi joke, like mga nangyari sa nakaraan na may mga na-impeach na nagkamali. So ayaw niya nang magkaroon ng ganung problema. Kasi, if you're in Senate kasi, konti na lang kayo, you're one whole group dapat, di ba? Na magkakasundo kayo or magkakaisa kayo, magkakaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan, magkakaiba-iba man ang yung kulay sa politika. At the end of the day, kailangan you can meet eye to eye, di ba? So yun yung isa, no? Na kasi gusto niya talagang maging Senate President again. Ako naman di ko maintindihan, naging Senate President ka na before eh. Parang bakit again? Parang bigay mo naman sa iba, di ba? Bakit, parang nangyari na eh, di ba? Parang na-experience mo na yan eh. And there are better people more than you are, like Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Nandiyan na sa mga iba eh, di ba? So, bakit pinipilit mo, tapos feeling ko sumama ang loob niya with that? Kasi tapos nagkaroon ng debate nung what do you call this, nung impeachment itself, nagkaroon sila ng debate. I think because they were debating with a lawyer. And, syempre, alam naman ni Senator ng iba dyan, huwag na tayo magpanggap, na abogado naman talaga si Senator Rodante Marcoleta. How can you debate with a lawyer na si Senator Rodante Marcoleta? I can assure you, hindi magsisinungaling. Hindi ko siya ipaglalaban ng ganito katindi kung siya ay sinungaling. Siya lang, for me, as of this moment, kaisa-isa yan siya na pinagkakatiwalaan ko among everybody. Hindi yan bayaran. Nung nangyayari itong Blue Ribbon Committee na hearing, ang dami-dami mong lumalapit na gustong magbigay ng pera, makausap lang siya, and all. Wala siyang hinaharap, hindi siya kayang bilhin ng kahit minuman. Kasi ang kanya, matanda na siya, gusto niya mag-iwan ng legacy para tulungan ang taong bayan. Yun lang yon. Ganun lang kasimple. Di ba? Ganun lang. Ganun kasimple. Ayan si Ginang Cathy Binag, idol. Kaya Tuta Soto, sumunod ka na sa amo mong buhaya na si Tambaloslos. Ang yabang-yabang mo dyan sa Senadong hinayong pa ka. Dapat sa'yo, Tuta Soto, mag-resign ka na din. Sumunod ka na sa amo mong tuta ka. Tuta Soto, mag-resign ka ng hinayong pa ka.